Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of kings and Lord of lords. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, for a new day. It's Monday morning here in Houston, Texas. Salamat, Lord, sa panibagong umaga. Salamat, Lord Jesus, at ako ay iyong ginising upang ikaw ay aking pagligtaan, upang ikaw ay aking kilalanin, upang ikaw ay aking ipakilala sa sanlibutan, na ikaw ang Diyos na buhay, na ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan, ikaw ang Diyos na maawain. Yes, Father God, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Lord Jesus, at kami ay iyong nagising upang ulit ka namin sambahin, upang sa ganoon makilala ka ng sanlibutan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kung ako makaawaan. Salamat po sa pag-listen sa amin, Lord Jesus. Salamat po, Holy Spirit. Salamat. Thank you so much sa iyong pagtulong. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time, God is good. Salamat, Panginoon Diyos, sa panibagong umaga. At tayo ay nandito na naman upang siya ay ating purihin. Ating pasalamatan. Salamat sa Diyos. At tayo ay muling nagising. Welcome dito sa ating live, mga ating Jesus. Yan. Ang cellphone at nalaglag. Lunes is real na naman. Trabaho na naman tayo dito ng puspusan, mga ka-Team Jesus. Trabaho is real. Ayun, napindot ko tuloy. Hallelujah. Taratan. Hindi lang kasi nag-ads pa siya. Ang ads is real. Okay. Ayan. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay June 30, 2025. Praise God sa panibagong umaga. Ngayon, June, hanggang 30 lang ba ang June? So, hanggang 30 lang ang June. So, ngayong araw, huling araw na ito ng June. Ayan, balikan ko muna ang inyong mga reflections. Ayan, welcome. Ngayon ay June 30, 2025. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live, ang Team Jesus School of Faith. At ito ay si Tita Bits, ang lingkod ng ating Panginoon Jesucristo, fresh from the bed. Salamat sa Diyos. The Lord willing ay maraos natin ang ating ang buwan ng June
na matagumpay kahit na tayo ay nakaranas ng mga pagsubok at mga paghihirap. Thank you, Lord, for everything, and let us be grateful to the Lord, for He is good at all times. Hallelujah. So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid Jesus. Diyan, magpuri tayo. Ano nito? Magpuri tayo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord Jesus, Holy Spirit. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat My name is Adam Ferrari, Chief Executive. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po at andito kami ngayon. Ang aming mga buhay ay aming inaaalay sa inyong Panginoon, sapagkat ikaw ang nararapat na kilalanin, ikaw ang nararapat na sambahin. Hallelujah. Bigyan natin ang masigabong palakpak ang ating Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is good. Salamat po sa
kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat po sa pag-renew ng aming mga isipan, ng aming mga puso, Panginoong Hesus, na ikaw ay aming pagsilbihan sa pamamagitan ng iyong katawan. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus, nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang bawat isipan, bawat pusong nandito ngayon, at ayusin mo po ang aming mga motibo, ang aming mga dahilan. Patawarin mo kami kung ang aming mga dahilan, ang aming mga motibo sa aming pagparito ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa ibang mga bagay. So, Panginoon, patawarin mo po kami, patawarin mo po itong mga kapatid namin na ang kanilang hangarin ay iba kaysa sa matuto sa mga salita. Lord, forgive them, Lord, dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Panginoon Diyos, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoong Diyos. Kagaya ng pagpatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. Katagpuin mo sila at kilalanin mo sila nang sa ganoon, Lord, sino-sino man po ang mga ito na nag-uusik sa akin, sa amin, naninira sa aming mga buhay, sa aming mga reputasyon, Panginoong Hesus. Ikaw lamang po ang nakakaalam ng mga buhay nila. Patawarin mo sila, Lord God. We release forgiveness sa aming mga pamilya na napasukan ng mga masamang espiritu at sila mismo, Panginoon Diyos, ang ginagamit ng mga demonyo upang kami ay subukin, upang kami ay subukin ng aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po sila, and we rebuke those bad spirits na nasa kanilang mga puso, nasa kanilang mga katawan ngayon, nang sa ganun po ay makilala kanila, mahimasmasan sila at malaman nilang ikaw ang tunay na Diyos, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Lahat ng dila ay magsasambit na ikaw ay Diyos at tagapagligtas. Lahat ng tuhod ay luluhod at ideklara na ikaw ang Diyos at tagapagligtas. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. And we welcome the Holy Spirit in our midst, as you said in your word. 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Banal na Espiritu, itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang libreng kaligtasan sa bawat isang tumatanggap sa kanya. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng maayos na internet connection
nang sa ganun po mairaos namin ang iyong Bible study ng matiwasay at meron kaming mga naintindihang mga mensahe na nais mo aming gamitin at magpapatatag sa aming pananampalataya sa iyo. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Ayan, welcome dito sa ating live. At kumusta ang inyong mga buhay, ang inyong huling araw na ngayon ng June. God willing, aray. Ang aking mga katawan. Sabado, pahinga ang Sabado sa akin. Tulog lang at magpumunta sa isang restaurant upang mag-enjoy naman sa biyaya ng Diyos. Pagdating ng linggo, pagkatapos ng worship time sa linggo, ay ayun na, bakbakan ang pagtatrabaho ng mga dapat na linisin at ayusin dito sa bahay ng Diyos. Kaya yan. So, ang aming pahinga ay Sabado. Sabado ang aming pahinga, mga Katin Jesus. Kami nagtatrabaho, yan ang aming rest day. Wala ang gagawin, walang maglalaba, wala. Pahinga. Ayan, matutulog. No, magpahinga lang. Tapos, ang aming Sunday ay yun, worship time at kinig sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay habang nagtatrabaho, nakikinig din sa salita ng Diyos. So yun, to God be the glory. Salamat sa Diyos. Kaya masakit ang aking katawan at aking mga paa dahil ako ay naglinis. Nag-ayos at kung anong mga dapat itapon ay itapon. Hallelujah. Okay, so noong nakaraang araw, noong Sabado, ay itinuro sa atin ng Banal na Espiritu na maging handa tayo sa pangangaral ng salita sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling araw, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Okay, dahil darating ang panahon na itong mga taong ito, ang mga tao ay hindi na makikinig sa katotohanan, kundi ang tanging nilang pakinggan ay kung ano ang gusto nilang pakinggan na magandang pakinggan sa kanilang mga tainga. Okay, so dito na tayo sa chapter 4, 2 Timoteo chapter 4 verses 4 to chapter 4 verses 9 to 19. Yan. Tapos na ang 2 Timoteo, mga katimjisa. So maraming mga ibinilin, no, si Pablo para sa mga mananampalataya o mga tagapaglingkod ni Panginoong Jesucristo, ay dapat huwag nating kalimutan ang mga yun, mga katimjisa. At huwag tayong magmatigas ng ulo dahil tayo ay tinuturuan, ituwid ang kamalian. Pag ganun pa rin ang ginawa ninyo, tinuwid na nga kayo. Pinaalala sa atin ng Banal na Espiritu na ingatan ang ating mga pamilya, ang privacy ng ating mga anak. Pag ginawa nyo pa rin yan, bahala na ang Diyos sa inyo. May nakikita pa rin ako, so bahala na ang Diyos sa inyo. Basta pinaalalahanan na kayo ng Diyos. Mga personal na bilin, okay? Dito tayo sa 9. Pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galatia at si Tito sa Dalmatia. Si Lucas lang ang kasama ko. Kaya isama mo na rin si Marco sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Si Tychicus naman pinapunta ko sa Efeso. Pagpunta mo rito ay dalhin mo ang balabal ko na iniwan ko kay Carpos sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat ng hayop.
Napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alexander. Ang Panginoon na ang bahalang magparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka rin sa kanya dahil sinalungat niya ng husto ang mga ipinangaral natin. Walang sinuman sa akin sa unang paglilitis. Dito tayo nasa 16 na tayo. Walang sumama sa akin sa unang paglilitis sa akin. Iniwan ako ng lahat. Patawarin sana sila ng Diyos. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas para maipahayag ng husto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Iniligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. Iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Diyos ang Diyos magpakailanman. Amen. Mga pangungumusta, ikumusta mo ako kina Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiphorus. Si Erastos ay manatili sa Corinto at si Trophimus na may iniwan ko sa Miletus dahil may sakit siya. Sikapin mong makarating dito bago magtaglamig. Salamat Panginoon Kristo sa iyong kakasalita. Banal na Espiritu, buksan mo ang mga isipan, ang mga puso. Mag-usap po kayo. Magsalita po kayo kung ano man po ang nais mong iparating sa inyong mga paanakan upang mas lalo pang mapatibay ang aming mga pananampalataya kay Panginoon Kristo at nang sa ganun po ay masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Okay. So dito mga ka-Team Jesus, ang habilin ni Pablo ay malapit na kasi ang taglamig. At sobrang lamig no magkaroon ng snow doon sa Europe. At sobrang lamig 'yon. At si Pablo ay wala siyang tamang mga damit ba, mga kasuotan. Kaya si Pablo ay nagsasuffer ng sobrang init, sobrang lamig kung nandoon siya sa kulungan. At ang kanyang kulungan mga ka-Team Jesus ay hindi mo ma-describe ang itsura ng kulungan niya. No? Hindi mo ma-describe ang itsura ng sitwasyon ng kulungan niya na ang dumi, maraming mga ipis, mga daga, ganun, no? Kasi doon sila tumatay, doon sila kumakain kung mayroon mang pagkain. Hindi kagaya ngayon sa kasalukuyan na ang mga silda ngayon ay nililinisan, may pagkain sila kahit na kung anong klaseng pagkain, pero may pagkain, tapos air condition ang kanilang mga silda, no, yung air condition dito sa Amerika. Kaya mas gustuhin pa ng iba na sa kulungan na lang sila kaysa dito sila sa labas, at sila naman ay magiging homeless. Sila naman ay walang mapurtahan, walang pagkain, walang matirhan. Doon sa bilangguan, aircon. Pero itong si Pablo, nang siya ay mabilanggo at nililitis nga siya, sabi nga niya dito, ay wala ngang sumama sa kanya. Sa una niyang paglilitis, walang sumusuporta sa kanya. Di ba kapag nililitis ka o mayroong session para sa paglilitis ng iyong kaso, ay nandoon yung mga supporter mo, mga magulang mo, mga kung sino-sino. Pero si Pablo, iniwanan siya ng lahat. Walang sumuporta sa kanya, walang pumunta sa kanya upang bigyan man lang siya ng moral support. Subalit, kahit na walang sumuporta sa kanya at nag-iisa siya, ay hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa kabila ng kanyang paglilitis, mga ka-Team Jesus, ay hindi siya nahihiya. Nagpapatuloy pa rin siya sa pagbabahagi ng bagong o ng magandang balita doon sa mga nandoon sa paglilitis niya. Ganon yun, no? Grabe si Pablo, yung kanyang zeal, na kahit na siya ay ganon na ang kanyang nararamdaman, may sakit siya, mayroon siyang pain, no, na hindi tinanggal ng Panginoong Jesucristo, dahil para sa ganoon ay mananatili siya mapagkumbaba at hindi siya maging mayabang, no? At yun na nga,
salat siya sa anumang mga pangangailangan niya. Subalit at nakulong pa siya, subalit yung kanyang sitwasyon ay hindi nakakahadlang upang siya ay magpapatuloy sa pagserbisyo, sa pagiging boses, sa pagpabahagi sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. O hallelujah. So yun no mga ka-Team Jesus, ang tingnan natin at sinabi niya dito, gusto niyang si Timoteo ay makapunta ulit sa kanya at bumisita. Gusto niya sa madaling panahon sapagkat maaring hindi na madatnan ni Mateo si Pablo. Nakalitis na siya at posibleng siya ay hahatulan na ng kamatayan, no? So sa madaling panahon ang gusto niya. So iniwanan si Pablo ni Demas. Siya ay nagpunta sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Oh, hala. So ito yung mga manggagawa, no, na sa simula ay may mga motibo sila upang sila ay makilala, upang sila ay makabenepisyo ng mga ganito, ng mga ganyan, no? Tapos nang maranasan na nila ang hirap sa buhay, nung maranasan na nila ang mga pagsubok, nung maranasan na nila ang ganitong ganyan, so ano ang sabi niya? Itong si Demas. So, kapag ang isang tao ay binanggit sa salita ng Diyos, dalawa lang ang ibig sabihin nun. Maaring ikaw ay naging mabuting tagasunod ni Kristo, o kaya ikaw ay pasaway, o kaya lumihis ka ng landas. So maraming ang lalaking ito, ang babaeng ito, no, ang balong ito, mga ganun lang, no. Pero kapag binanggit ang iyong pangalan, ibig sabihin nun, isa kang halimbawa. So ito si Demas ay isang halimbawa ng manggagawa na sumunod kay Kristo at nagsilbi kay Panginoong Jesucristo. Subalit hindi natapos ang kanyang takbuhin. Ang kanyang takbuhin sa pagsunod at pagserbisyo sa katawan ni Kristo kasama si Pablo. Naranasan niya ang hirap, naranasan niya ang ganyan. So anong ginawa ng iba? Kagaya ng ibang mga kasamahan natin dito, mas pinili nila na sila ay nasa mundo. Iniwan nila si Pablo. Iniwan nila ang ministry, iniwan nila ang body of Christ at bumalik doon sa kanilang dating putik na kaanyuan, putik na pagkatao na walang magsasabi sa kanila ng pagkakamali nila, ng mga restrictions na huwag mong gawin yan dahil mali yan sa harap ng Diyos, huwag mong gawin yan, bawal yan sa harap ng Diyos. So, anong sabi? Si Demas na nagpunta siya sa Thessalonica, iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. In-emphasize talaga dito, iniwanan niya ako dahil mas mahalaga sa kanya. Mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Dito kaya sa atin sa ministry, sino kaya ang pure heart na nandito upang makinig sa salita ng Diyos? At sino yung mga balimbing na kung saan nandito dahil mayroon silang nakukuhang benepisyo sa sarili nila at hindi nila naiisip na ang kanilang pagbibigay oras sa Diyos ay para na rin sa kanilang sarili dahil yun ang ating investment sa kaharian ng Diyos. No. Hindi pa nga nag-umpisa ang ministry, wala pang bunga, dito lang, pakinig-kinig lang, ganito-ganito lang, ayoko na, hindi ko na kaya na gampanan itong mga ganyan. Mas mahal ang mundo kaysa ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Mas mahal ang mundo kaysa kanyang pagmamahal
sa Diyos. See? Iniwanan niya si Pablo. Mas pinili niya ang mundo kaysa ang pagsilbihan si Panginoong Hesus na kasama si Pablo na isang na anointed servant of the Lord. Hindi niya natiis ang mga pagsubok sa buhay, hindi niya natiis ang mga paghihirap sa buhay, kaya kumaliwa, bumalik sa mundo. Bato-bato sa langit ang tatamaay, bahala na ang Diyos sa inyo. Kung ano man ang dahilan, kung bakit nandito kayo at bakit kasama kayo sa Team Jesus, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng inyong mga motibo at naway i-rebuke kayo ng banal na espiritu nang sa ganoon ay hindi kayo masumpa. No? Sapagkat ano sinasabi? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay banal. Kailangan magkaroon tayo ng takot, we tremble in fear when we listen to the Word of God with respect and reverence. Na ibig sabihin nun, kapag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, nandoon ang respect at reverence. No? So, nasa sa atin na yan, nasa Diyos na alam ng Diyos ang mga puso natin lahat, alam ng Diyos ang mga puso ng bawat isa. Siya ang maghuhusga sa ating lahat. Ngayon, si Tita Vits ay tagasunod lamang niya, kaya ipinapasa Diyos, kagaya ng sinabi dito ni Pablo. Napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alexander. Yung, anong ibig sabihin ng panday? Ito yung metal worker. Ang Panginoon na ang bahalang magparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. So mayroong mga taong binanggit din dito dahil sa kanilang ginawang kasamaan kay Pablo at yung mga pag-opos nila, no, pagtanggi nila sa itinuturo ni Pablo tungkol sa magandang balita, at ito'y kinikilala. Alexander the metal worker o ang panday Alexander, napakasama ang ginawa niya kay Pablo at sinabi niyang si Panginoong Hesus na ang bahala sa kanya na magparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Hindi naman niya sinabi na pag mayroon akong pagkakataon, papatayin ko ang taong yan. Pag mayroon akong pagkakataon, babalikan ko ang taong yan. Hindi man niya sinabi. Sabi niya, napakasakit, napakasama. Ang sama naman ang ginawa ng taong ito. Minsan may mga pagkakataon na nararanasan natin yan, mga ka-Team Jesus, no? Na ang sama naman ang ginawa ng taong yan. Ano ba yan? Para namang wala siyang damdamin. Para namang hindi siya tao. Para namang hindi siya tao. Pag ako nakatempo diyan, makikita niya ang kanyang hinahanap. Ayun. Pero si Pablo, ito yung sinasabing kahit gaano pa man kasama ang tao o ang ginawa ng taong ito sa atin, vengeance is not ours, it's the Lord's. Kaya ibinibigay natin sa Diyos ang lahat ng ang lahat ng ginawa ng taong ito sa atin, nang sa ganoon si Panginoong Jesucristo na ang bahala sa kanyang buhay. No? Kaya tayo, sa araw-araw,
mayroon tayong nakikitang mga taong nananakit sa atin, gumagawa ng kasamaan na sa atin. Sabi nito, ang sama naman ng taong ito, wala naman akong ginawang masama sa kanya. Bakit siya naninira sa pagkatao ko? Bakit siya naninira sa buhay ko? Bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? Alam na natin na ang taong yan ay wala sa kanyang katinuan. Ginamit siya ng demonyo upang sa ganoon ay gawing pagsubok para sa atin kung ano ang magiging reaksyon natin sa ganoong uri ng kasamaan. No? Kahit ang ating mga asawang lalaki, asawang babae, kahit ang ating mga anak, kahit ang ating mga magulang, mga kapatid, ay pwede silang gamitin ng demonyo upang saktan tayo. Pero ano ang ating dapat gawin? Ano ang dapat nating gawing reaksyon o pagbabalik tungkol sa ginawa ng mga taong ito sa atin? Ano? So tahimik tayo, hindi natin pinapatulan ang mga taong ito dahil alam nating sila ay wala sa kanilang mabuting katinuan. Sila ay nagpapakulong at nagpapaluko sa masamang espiritu. Kaya ang gawin natin, i-rebuke natin yung mga masasamang espiritu na yan sa pangalan ni Jesucristo. Kasi, the Lord hates sin but loves the sinner. So, upang sa ganoon ang ating mga buhay ay maging kapakipakinabang at tayo ay mamunga sa harap ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan galit tayo sa mga kasalanan. Galit tayo sa mga kasalanan at mahal natin yung mga bagay na nakakalugod sa harap ng Diyos. Oh, sabi dito ni Pablo, si Crescens, si Tito, si Lucas lang ang mga kasama ko. Yan so, si Crescens naman ay nagpunta sa Galatia. Si Tito sa Dalmacia, si Lucas lang ang kasama ko. So si Crescens ay at saka si Tito, binanggit din ni Pablo sapagkat sila ay nanatili sa presensya ng banal na espiritu at pinadala niya doon sa mga lugar na yon upang sa ganoon ay makapagbabahagi sa magandang balita kung ano man ang natutunan nila kay Pablo habang si Pablo ay kasama nila, ayun din ang kanilang ibabahagi kung saan sila pinadala ng banal na espiritu. Oh. At isa lang ang kanyang kasama, si Lucas. Si Lucas ang kanyang kasama. At sabi niya, isama mo rin si Marco sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. So, kahit si Pablo ay nakakulong at ang itong kanyang mga kasamahan ay pumupunta doon sa kanya, bumibisita doon sa kanyang kulungan, no? Na hindi ito naging hadlang upang sa ganoon ay makapagpapatuloy si Pablo sa kanyang mga gawain. So kapag bumibisita itong mga manggagawa, no? Kay Pablo, so binibigyan niya ng inspirasyon, binibigyan niya ng mensahe, tapos ikaw pumunta ka doon sa Ephesus. Ikaw pumunta ka, ibalita mo sa akin. At sa pamamagitan ng mga liham, sila ay nagpapalitan ng kanilang mga experiences, mga ginawa nila para sa Panginoong Hesus. So may binanggit na mga pangalan dito sapagkat sila ay nakikibahagi
sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Time will come, hindi natin alam kung sino kaya ang babanggitin ng Holy Spirit sa inyo dito, sa atin dito, na sila ay mga kumawala. Hindi na nakatiis sa hirap, hindi na nakatiis na pigilan ang kanilang mga sarili at gusto na nilang sundin ang kanilang likas na makasalanang pagkatao na pwedeng bumalik sa mundo. Yan ang aming pinagdadasal na kayo ay you will hold to your faith hanggang sa dumating ang rapture, hanggang sa dumating si Panginoong Hesukristo at tayo ay Kanyang isama doon sa rapture na yon. Hallelujah. No? Na ang ating mga pananampalataya ay ating panghahawakan at huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong bumalik sa ating lumang pagkatao. Malaya tayo. Alam nyo ba, kung tayo ay malaya, na gawin natin ang lahat ng bagay at walang restriction, ibig sabihin nun, paborito ka ni Satanas. Kasi kay Satanas, walang restriction yun si Satanas. Ang gusto ni Satanas, I do it my way. Yan ang gusto ni Satanas. Maging independent tayo sa Diyos. Na hindi natin kilalanin si Panginoong Hesukristo na tayo ang Diyos sa sarili natin. Yan ang gusto ni Satanas. Na walang magsasabi sa atin na mali yung ginawa natin, walang mag-review. I do it my way. Kaya nga mga ka-Team Jesus, hindi lahat ng mga kanta ay pwede nating kantahin kung tayo ay mga Kristiyano na. Hindi lahat ng mga pagkain ay pwede nating kainin kung tayo mga Kristiyano na. Hindi lahat ng mga bagay na gusto nating gawin ay pwede nating gawin kung tayo ay mga Kristiyano na. Hindi lahat ng mga movies, ng mga pinanood nating mga teleserye at iba pa ay pwede nating gawin kung tayo ay mga Kristiyano na. So maraming restrictions kung tayo ay mga Kristiyano na, sapagkat maaring ang mga awitin na yan, sa halip na ang mga awitin na yan ay magpupuri tayo sa Panginoon, ang awitin na yan, ang mga awitin na nandito sa mundo ngayon, ay hindi ang Diyos ang pinupurihan, kundi ang tao, kundi ang demonyo. Kaya mag-ingat tayo sa mga pinaririnig, sa pinapakinggan nating mga music, sa mga pinakanta natin. Oh, mayroon na namang trending ngayon, yung mga sayaw na ganito, ganyan. Ay, nandiyan na naman yung aking mga pamangkin. Gumagalong-ganon na naman. Ako, Lord. Kung tayo ay mga Kristiyano, hindi na tayo sumasabay sa uso ng mundo. Kaya nga nilinis na tayo eh. Nilinis na tayo ng dugo ni Panginoong Hesukristo. Hindi na tayo yung dati nating pagkatao. So, gawin nating banal ang ating mga buhay. Gawin nating banal ang ating mga isipan. Gawin nating banal ang ating mga puso. Na kapag tayo ay nakarinig ng music, kakanta rin tayo, nakalimutan natin, I forgive me, Lord. Yung palang kanta na yan ay hindi ikaw ang pinupuri, kundi ang demonyo. So, ang ating awitin, ang ating pakikinggan, kami dito ay meron kaming 24 hours na live music, no? 24 hours, na kung saan ay, yun, pabalik-balik yung aming music doon, pabalik-balik. Mga kantang pang nagpapaalala sa atin, yes, Father God, yes, Lord Jesus, you are my healer, yes, Lord Jesus, ayun, kay Don Moin, no?
na nagpapaalala pagising sa umaga, ayun na ang aming naririnig, ang awitin ng Diyos. Salamat sa Diyos, ako ay nagising. Thank you Lord Jesus sa panibagong umaga. Hindi yung nagising ka na, sabihin mo sarili mo, well, of course, wala naman akong sakit, malusog naman ang pangangatawan ko. It's understood. It's understood na ako'y gigising ng umaga kasi wala naman akong masamang nararamdaman, wala naman akong sakit. Yan ay sa mundo. Ungrateful to the Lord. So tayo dapat ay pagising natin sa umaga, salamat sa Diyos. Ay, gising ulit ako. Panibagong umaga na naman, Panginoon. Maayos ang aking pakiramdam. Wala akong sakit. Salamat for healing me. Sa gabi, pag nakaraos tayo, salamat sa Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Nakaraos po. Salamat sa iyong gabay, banal na Espiritu. Thank you for your traveling mercies with your billions of angels. Kasi nagpapasalamat tayo dahil kinikilala natin na wala tayong magagawa kung wala siya. Hindi yung sa buong maghapon, hi, I made it. I made it on my way. Oh, kayabangan yan eh. Nagawa mo, natapos mo ang buong araw sa sarili mong kaparaanan, kayabangan yan. Hindi yan yung kalooban ng Diyos. By the grace of God, nakaraos po. Kaya ako, nababasa ko dyan sa group chat natin, itong ating mga kapatid na nagme-message dyan, very active sa ating group chat sa umaga at gabi. Hindi ko mabilang kung sino-sino ang mga yon, ilan lang. Subalit alam ng Diyos kung sino-sino kayo roon na very active sa ating group chat, maging dito sa ating live. May iba rito na nakikita ko lang siya ron sa unahan, sa simula lang. Pero pag sa kalagitnaan, kasi nire-replay ko itong ating live, ay hindi ko na nakikita ang kanilang mga responses hanggang sa matapos. Nasaan na kayo? Huwag ninyong hayaan na kayo ang makaranas ng kanyang sumpa. Sapagkat itong ating ginagawa, mga ka-Team Jesus, ay holy. Banal ang ating ginagawa. Kaya kung tayo ay nagjo-join dito, lalo na kung kayo ay makakatanggap ng kanyang pagpapala, dahil nandito kayo, nakibahagi kayo, banal ang ating ginagawa, mga ka-Team Jesus. Ang pagbabahagi. Kaya nga, pag mayroon tayong Bible study, yung Bible study natin, wala kaming mga ginagawa dyan sa Bible study. Nakaupo lang, nagre-respond sa inyo, nagtitake note sa salita ng Diyos, andito ang aking Bible, ganyan, nagbabasa ako, ganito habang kayo rin ay nagbabasa. Wala akong ibang ginagawa. I spend time to listen to the Word of God. Kasi alam ko, the Word of God is holy. Holy ang salita ng Diyos. At kapag hindi natin ito nirespeto, mga ka-Team Jesus, ito'y maging sumpa sa atin. Kaya magpakatotoo tayo sa ating mga sarili. Huwag nating hayaan na tayo ay maging kasumpa-sumpa sa harap ng Diyos kasi nga reverence of the Word of God. No? Kung kayo dito ay nag-join, maging seryoso kayo sa inyong pakikinig. Mag-jot down kayo para sa ganoon, maging pagpapala ang ating mararanasan ay ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo
hindi ang kanyang sumpa. Kung tayo ay nasa church, kikinig tayo at inaantok tayo, natutulog tayo habang yung preacher ay nagsasalita, hindi natin nirirespeto ang salita ng Diyos. Sa halip na pagpapala ang ating naririnig, ang ating matatanggap, ang kaniyang sumpa. Natutulog ka hindi mo naintindihan ang mensahe niya paano ka ngayon mabuo? No? Kaya kung ikaw ay inaantok na dyan na nakaupo kang ganyan, tumayo ka, lumabas ka. Doon ka sa likod, maglakad-lakad ka sandali, mag-unat-unat ka habang nakikinig sa salita ng Diyos dahil hindi pwedeng matulog kayo habang nakikinig sa salita ng Diyos. Banal ang salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Kung ganon, hindi ka ready, huwag ka nang mag-join. Dahil, ikaw rin mismo ang nagpapahamak sa sarili mo. Huwag ka mag-join. Sapagkat hindi ka maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Tandaan natin, we cannot serve two masters. Either we love the other or we hate the other. So kung salita ng Diyos, ang ating ginagawa, ang ating focus, doon tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus na kung saan-saan, kung sino-sino, kung ano pa man. Maliban na lang kung nag-replay na tayo, habang may ginagawa tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, replay na yun Pero kung nandito kayo, nagsisimba kayo, nakikinig kayo sa salita ng Diyos, may iba pa kayong ginagawa, you are being cursed. Kasi wala kang respeto sa salita ng Diyos Natutulog ka doon. Sa kalagitnaan ng sermon ng salita ng Diyos, natutulog ka. Hilik na hilik ka. Basta lang kayo, isipin mo, basta nakapagsimba ako. Basta kayo, hindi yun! Hindi yun! Kailangan, seryoso tayong nakikinig sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay banal. Ang pinakikinggan natin hindi ang pastor, hindi yan si Tita Bits ang pinakikinggan natin. Ang pinakikinggan natin ay ang banal na espiritu. Kaya we fear and tremble. Trembling fear ang dapat mayroon tayo. Na irespeto ang Diyos. Kasi nakakatakot kapag ang Diyos ang susumpa sa atin, kapag we are under the curse of God. That is the most fearful thing sa buhay ng tao. Nasa sa inyo na yan. O Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, kung may mga pagkakataon na sumasabay pa rin kami sa mundo, sa halip na mag-focus kami sa inyo, maging sa aming mga pinapanood na movies, maging sa aming mga music na pinakikinggan, kinakanta ng mga music. Lord, patawarin mo po kami, maging sa pinapanood namin ng mga nasa telebisyon, mga teleserye at iba pa na hindi naman kalugod-lugod sa iyong paningin. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, Lord, na masunod namin ang iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na hindi kami magaya kay Dumas na tinalikuran ang iyong lingkod, si Pablo.
at bumalik sa mundo at mas mahal pa niya ang mundo kaysa sa iyo. Lord Jesus, patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Nakatakutan ka namin, na irespeto ka namin, na nandoon yung aming reverence sa iyo, yung aming takot at respeto, na sundin, na pakinggan ang iyong mga salita. Yes, Jesus. Yes, Lord Jesus. Ituwid mo kami, Panginoon Jesus. Na sa bawat araw na kami ay nagising, na sa bawat araw na kami po ay nagtagumpay, ito ay nang dahil sa iyong kaawaan, ito ay nang dahil sa iyong paggabay, Banal na Espiritu. Kaawaan ng Diyos Ama, sa kalakasan, because we can do all things through Christ who strengthens us. Philippians 4:13, oh hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Yes, Lord. Na hindi kami magaya sa ibang mga tagapaglingkod mo na tinalikuran ng iyong katawan, tinalikuran ng ministry. Bigyan mo kami ng fruit of the Spirit, ang pagiging mapagtiis, ang pagiging matyaga, ang pagmamahal namin sa inyo higit kanino paman, Panginoon sa Kristo. Kahit kami ay nagsasuffer, kahit kami ay nagtitiis, kahit nandito ngayon kaharap ang mga pagsubok sa buhay, Panginoon, patatagin mo kami. Kaya namin gawin ang mga bagay na ito sapagkat hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Lord Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Panginoon, kung sino-sino man po ang nandito ngayon sa inyong live Bible study, ang nagre-represent sa kanilang mga pamilya, Lord God, we are claiming, Lord, the salvation ng buong pamilya nila, Panginoon. Mula sa kanilang ama, ina, kanilang mga kapatid, kung sila man ay mga asawang babae at ang kanilang mga asawang lalaki ay hindi paligtas, Panginoon, we are claiming, Father God, kaligtasan ng kanilang mga pamilya, kaligtasan ng kanilang mga asawa, kaligtasan ng kanilang mga anak. Panginoong Hesus, oh hallelujah. Yes, Lord, katagpuin mo po ang aming mga pamilya, ang aming mga kapatid na hanggang ngayon ay wala pa sa iyong presensya, na hanggang ngayon ay malaya pa rin silang gumawa ng mga makamundong bagay kung saan ang kanilang kalayaan ay hindi galing sa iyo, kundi galing sa demonyo. Kami ngayon ay malaya na sa iyong presensya dahil ikaw ang aming freedom, malaya ng aming ang aming espiritu sa kasamaan at hindi na po kami babalik, Panginoong Diyos, sa anumang kasamaan na aming naranasan noong kami ay patay pa sa iyong presensya. Panginoong Diyos, kailangan ka namin, Panginoong Kristo. Kailangan namin ang gabay ng banal na espiritu upang sa ganoon ay mananatili kaming nakatayo sa iyong presensya. Ano man ang magsubok na darating sa mga buhay namin, ikaw pa rin ang aming pipiliin, Panginoong Hesus. Ang sundin ang iyong kalooban. Ang sundin ang iyong katawagan para sa aming mga buhay, o hallelujah. Kung ano man ang aming mga tinatakbo, Panginoong Diyos, hayaan mo na makapagpapatuloy kami sa takbuhin ng aming mga buhay habang hinihintay namin ang iyong muling pagbabalik. Kung saan maranasan namin ang rapture, maranasan namin na makasama ka namin, Panginoon Jesus. Salamat po. Ano man po ang pangangailangan ng iyong mga kaanakan, kung sino-sino man po ang mga nandito at ano man ang kanilang mga prayer request, Father, let it come to pass.
I claim the answers of their prayers. I claim your provisions, Father God, maging financial na mga pagpapala, Lord God, sa mga anak mong nandito. Lord, pour out your blessings upon each of us. Sa aming mga pamilya, Lord. Ingatan mo ang aming mga pamilya. Preserve our families for your purpose and your glory. O hallelujah. Maraming salamat po sa iyong mga mensahe sa oras na ito, Panginoon Jesus. Banal na Espiritu, maraming salamat at ikaw ang nangusap sa amin. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, mga ka-Team Jesus, huwag tayong gumaya sa mga manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo na bumalik sa mundo, kundi sundin natin, gayahin natin si Pablo, gayahin natin si Timoteo at ang iba pang mga disipulo ni Kristo na kung saan hanggang sa kamatayan ay hindi nila binitiwan ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Thank you for joining. Bye-bye.